Ginagawa mo ba yung dapat hindi mo pa ginagawa? Laka. What? Okay, so for today's vlog, ang topic po natin ay tips para hindi ka makabuntis. Nice. Okay, so number 1, dapat alam nyo po kung kailan yung first day ng kanyang mens. Karamihan sa mga nagpi-PM sa akin, Ma'am, ito po yung last day ng kanyang mens. Kailan po kaya siya safe? Ay, hindi po last day ang guide natin. Diba, natatandaan nyo po ang mga OBGYN, lagi nila sinasabi, kailan po yung unang araw ng huling regla nila. Ibig sabihin, kapag alam mo ang first day ng kanyang mens, may guide ka na. Alamin nyo lamang kung siya ay regular or irregular. Paano mo masasabing regular? 26 to 32 day cycle. Paano mo masabing irregular? Mas mababa po sa 26 at mas mataas po sa 32 days ang kanyang cycle. So, ano ba tong cycle nito? Basta alam nyo ang first day ng mens ng inyong partner, halimbawa, May 1 po siya nagregla. Sumunod na regla niya ay June 1. So, from May 1 to May 31, ilang days yon? Ibig sabihin, 31-day cycle. So, pasok po siya sa regular. Bakit? 26 to 32 days po ito. So, ibig sabihin, regular cycle po siya. Tandaan, kung siya po ay irregular cycle, ibig sabihin less than 26 at more than 32-day cycle ang meron siya, hindi po applicable sa kanya ang calendar method. Bakit? Pwedeng mapaaga po siya mag-ovulate o mangitlog, or even pwedeng mas matagal po siya mag-ovulate ko. So, hindi po natin matatiming kung kailan po ba yung mismong exact na kanyang ovulation period, kaya nahihirapan po tayo malaman kung kailan po siya pwedeng magbuntis. So, kailan naman po yung sinasabing safe days pagkatapos ng regla? Tandaan po lagi ang first day ng mens kasi yan lagi ang guide mo. Kailan nga bang safe days? Ika-4th to 6th day. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagregla ng May 1, ang ika-4th day nito ay May 4 to May 6. Okay? Ang galing mo. Tama ka. So, doon lamang po ito safe days. Bakit naman po, madam, konti lang? Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi naman po namin, sir, kasalanan yun. Kasi yung similya nyo po, sir, kapag kayo ay nag-contact ngayong araw, ay umaabot po ito ng 5 araw. So, ibig sabihin, kung May 6 ka po nakipag-contact, aabot yan ng 7, 8, 9, 10, 11. Okay? So, hanggang May 11 pa po. So, ibig sabihin, safe days pa po yon ng isang babae. Kung siya ay nasa regular cycle, ha? Hindi po natin pinag-usapan dito yung irregular cycle. Next, use condom. Meron naman po tayong tinatawag na female condom and male condom. Tandaan, sir, ito lamang yung tanging barrier method na pwede po tayong protektahan against sexually transmitted infection. Wait, i-check mo muna, ha, bago mo una ilagay. Baka matagalin sa wallet mo, butas na po yung condom. Madaldal ka eh. Next, sino po bang may sabi sa inyo na hindi nakakabuntis ang precum? Ano po bang compose nito? Seminal fluid and inyong tamod, sperm. So, ibig sabihin, pag may tamod, makakabuntis ka. Kahit konti lamang po yan. At kung yan ay tumapat sa fertile days ng isang babae, ay shoot. Wait for it. Here it comes. Almost there! Next, ang pinakamagandang tip na may bibigay ko po sa inyo ay, huwag niyong galawin kung hindi niyo kayang panindigan. Damn! Mga madami, sir, ito lamang po yung 100%, tanging nag-iisang 100% effective po sa ating contraceptive method, ang ating abstinence. So, kung gusto niya pa po ng part 2 para hindi kayo makabuntis, comment down below.